Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, Diyos ko po, grabe na to. Davao City, delikado na. Pastor Kibuloy, Mayor Baste Duterte, naiyak sa galit. Nako. Yan mga kabayan ang ating alamin mula po rito kay Balitaang Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ano ba yung kingdom na yan? Malaki po yan. Actually, kung tinaasan yan, mas malaking tingnan. Pero sa katunayan, apakalaki niyan. Kasi po, ang laki niyan pailalim. Kasi nga po, airport. Bawal dyan yung mataas. Kaya ganun po kalalim. Yung nakikita nyo, kalahati lang po yan. Malaki pa po yan sa ilalim. Ganyan po kalaki yan. Tinayo nila yan. At may balita. Kaya ginaganyan ng KOJC kasi gustong ipangbayad utang di umano sa mga tumulong sa politika etong mga properties ng KOJC. Hindi ko po sinasabing ito ay totoo or ito ay hindi totoo. Nakakapagtaka lang bakit isang tao na katulad ni Pastor Kibuloy, all effort ng administrasyon ginagamit para makafocus sila kay Pastor Kibuloy. Nakakapagtaka lang na sila ang tumulong na media sa Uniteam. Sila lang ang tumulong na lahat kontra sa mga pula. Hindi ba kayo nakukonsensya sa ginawa ng SMNI sa inyo? Yan pa ang inyong igaganti? Nakakapagtaka lang. Kaya ako nagtatanong ano ba ang motibo nila? At yan po ang mga lumalabas na sagot sa akin. I'm not saying it's the truth, but I'm saying traidor kayo. Traidor kayo. Ang laki ng naitulong sa inyo ng SMNI na nung panahong walang gustong tumulong sa inyo. Ngayon, sila pa ang nilagay nyo sa alanganin. Dahil kaibigan ni PRRD, ganun na ba ang sukatan ngayon? Too much evil. Ito ang statement ni Senator Robin. Diyan natin makikita na dapat mayroon talaga tayong paghihiwalay. Ihiwalay natin ang reliyon ng mga tao. Ihiwalay natin ang reliyon ng tao. Si Pastor Apollo ay pastor. Di siya ang sinasamba ng mga tao ng kingdom. Siya ang pastor pero may sinasamba ng Diyos ang KOJC. Di, ang punto ko lang dito, Senator Robin, magkakaiba tayo ng reliyon. Hindi ko po kayo kareliyon, Senator Robin. Pero I respect you. I respect your religion. Si Senator Robin, hindi namin kapareho ng reliyon, pero nirespeto kami ni Senator Robin. Nirespeto kami ni Senator Robin. Kung ano man ang aming paniwala. Same thing. Si Pastor Kibuloy, hindi ko kareliyon. Hindi kareliyon ni Senator Robin, pero nirespeto namin ang kanilang reliyon. Hindi naman natin kailangan maging bastos kung hindi mo kareliyon. Kasi yun ay pagpapakita kung ano ang tinuturo sa inyong reliyon. Ang turo ba sa inyong reliyon, pag hindi nyo kareliyon, bastusin nyo? Yan ba ang turo? Ako'y nagtatanong lang. Kasi ako'y naguguluhan na May separation of church and state. Respeto naman. Hindi porket di nyo kareliyon, ang tingin nyo sa kanila demonyo. Hayaan nyo ang Diyos ang humusga kung sino ang demonyo o hindi. But as for us, let's give respect. Hindi, tanong ko, yan ba ang turo sa reliyon nyo? Pag hindi nyo kareliyon, bastusin nyo? Sabi Muslim kasi si Robin, magkaiba kami reliyon. Pero ako, alam ni Robin magkaiba kami, pero nirespeto niya kami. At nirespeto ko rin si Robin. Nirespeto ko reliyon niya. Diba? Ang problema kasi sa Pilipinas, ito yung sinasabi ko sa inyo hindi na tanungan kung tama o mali. Ang nagiging problema sa Pilipinas, ngayon,
Kung kaalyado mo, hindi mo kaalyado, pag hindi mo kaalyado, bastusin mo. Mali po yun. Yan ang ayoko sa lahat. Pag hindi mo kaalyado, babuyin mo. Pag hindi mo kaalyado, bastusin mo. Pag hindi mo kareliyon, babuyin mo. Anong klase na tayo mga Pilipino kung ganyan tayo? Wala na tayong pakialam sa reliyon, wala na tayong pakialam sa bata. Hello? Walang armado, oh. Yan ang dapat nating nirerespeto at yan ay nasa konstitusyon. Kung may prueba na nandoon si pastor, siguro pwede nating sabihin bilang criminologist, may warrant, pwede nilang gawin yan. Pero andun ba si pastor? Ang point ni Senator Robin, yun yung pinupunto kanina, may probable cause sila na nandoon. Eh wala. Halatang nanghuhula. Huwag niyong tambayan. Eh andun na naman kayo ngayon eh. Hindi pa kabastusan yan sa reliyon? Yan ang tanong, sabi niya. Wala si pastor, walang nangyaring paghuhuli. Natatakot ang mga tao sa simbahan, yan ang mga bagay na dapat maiwasan. Hindi dapat natatakot ang simbahan. Alam mo, kaya bumibili ba ako kay Senator Robin? Lahat po ngayon naka-safety. Ayaw magbigay ng komentaryo. Lahat po. Karamihan, ayaw magbigay ng komentaryo kasi nasa safe side. Mag-i-eleksyon eh. Naninimbang. Kaya bilib ako dito kay Senator Robin. Aanhin ko yung pa-English nyo, mga lintik kayo, mga duwag naman kayo. Aanhin ko yung mga patatali-tali ninyo, wala naman kayong tayo, lagi kayong nakatayo sa gitna. Eh ito si Robin, wala siyang pakialam. Pag nakita niya tama, tama. At hindi siya traidor. Hindi katulad nung iba, tinulungan ni Pastor Kibuloy, tinulungan ng SMNI, traidor pa kayo. Yan ba ang turo sa inyo? Si Senator Robin, tingnan mo. Yan ang tapang. Sana lang, maimbestigahan ito ni Senator Robin sa Senado. Ay naku, mas lalo akong bilib. Lahat takot eh. Ultimo presidente, walang statement. Ano yan? Si BP Sara na ba presidente ngayon natin? Ano, nakatago kayo sa babae? You know, sa isang grupo, napaka-importante. Kayo tingnan nyo na lang sa isang school. Diba, titingin kayo sa leader nyo, anong gagawin natin? Sa isang magkakaibigan, merong leader dyan, tatignan, anong gagawin natin? Sa isang grupo, ganyan din. Alam mo tayo ngayon, para wala tayong... Yung iba kasi mga kabayan, di ba, nakasalalay na lang sa leader eh. Yung iba. Like for example, sinasabi dito na sa school. Yung iba, nakatungangan na lang eh. Wala nang ginagawa. Yung leader na lang yung palaging gumagawa. Eh paano pag ganito ang leader mga kababayan? Paano pag yung leader hindi gumagawa? Walang ginagawa. Umaasa na lang din kung kanino. Ganito po ang mangyayari. Diba? Wala silang nalabas na statement mga kababayan. Kasi hinihintay pa nila. Yung sino ba hinihintay nila? Yung leader? Hindi nga nagsasalita mga kababayan. At ito pa mga karabin natin may nag-comment po sa last video natin na sinasabi niya na baka ay nadadamay lang itong si Pastor Apollo Kibuloy dito sa mga Duterte. Ang talagang target nila dito ay ang mga Duterte mga kababayan. Kasi isipin mo wala na po kasing nasaan ang mga tauhan ni Baste, Mayor Baste? Wala, di ba? Itong mga ito. Para na talagang martial law mga kababayan. Diba? Sinasaad po sa martial law na kapag hindi na o for emergency purposes at hindi gumagana yung local authorities. National government ang at mga sundalo ang magte-take over. Sa palagay niyo pa nangyayari yan ngayon dyan sa Davao City mga karibin natin? Hindi. Ang tanong, naka-assign ba yung mga mga pulis na yan, di ba? Diyan sa Davao City. Pinagtatanggal nga kaya nga pinagtatanggal para sa okasyong ito. Di ba? Ito po yung preparation nila. Preparation pala nila yon. Mga kababayan, yung pagtanggal sa mga pulis ni at hepe ni Mayor Baste diyan sa Davao City. Ngayon, bistado na kayo. Ito pala yung plano ninyo.
yung ulo. Walang naglilid. Teka muna, ano ba nangyari dyan? Wala bang statement? Wala. Mga. Tapos magpapa-concert? Anak ng teke. Anong kaduwagan yun? Ang hilig mong sumefty. Masyado kayong insecure sa Davao. Hindi ko kayo maintindihan. Naglalabasan ng statement, yung ulo ng bansa, wala. So ito mga kabayan, gusto ko, ito opinion lang ha, baka gusto po nilang ipalabasin, no? Na ganito ang kagulo ang Davao City. Diba? O sinasabi nyo na ligtas ang mga tao. O pero ganito pala. O tingnan nyo. O national television. O kita nyo, nagkakagulo ang Davao City. Ganito ba ang Davao City mga kabayan? Ang tanong, kanino ba kagagawan yan? Kagagawan ba yan ng local government? Ha? O malamang sa malamang, hihina talaga ngayon ang turismo dyan sa Davao City dahil sa ginagawa nilang mga ganyan. Kung biglang magkagulo dyan, kung ako yung turista, hindi muna ako pupunta dyan. Ha? Magulo pa ginugulo yan na nga po. Diba? Pinamumukha nila na magulo ang Davao City at magdi-deploy sila ng napakaraming para sa safety ng mga nakatira dyan sa Davao. Pero ang totoo, sila rin naman ang gumagawa ng kaguluhan. Diba? Sila rin naman ang gumagawa ng kaguluhan mga kabayan. Sila po yung cause kung bakit nagkakaganyan dyan sa Davao. Diba? Sinimulan nila kung talagang babalikan natin lahat mga kabayan yung timeline. Nagsimula po ito ng birahin nyo. Kaya naging maingay ang mga Duterte. Dati naman hindi nakikialam yung mga kapatid pati tatay, di ba? Nung binira nyo si BP Sara, dyan nagsimula ang lahat. Hindi na po nakatiis si Tatay Digong at yung mga kapatid nila ni BP Sara. O kahit balikan nyo, huwag kayong magbingi-bingihan, magbulag-bulagan. Balikan nyo po kung sino talaga ang naging ugat ng kaguluhan ito. Malamang sa malamang yung nagplano ng mga to, mga kabayan, tinatawanan lang kayo dyan. Tinatawanan kayong mga authorities. Kasi parang nagtagumpay sila. Parang nagtagumpay talaga sila sa plano nila. At eto na nga, gumugulo na po. Magulo na po. Sasabihin yung Duterte po ang nanggugulo, hindi po. Balikan nyo po kung saan nagsimula. At masasabi nyo pong hindi po Duterte. Tinulungan pa nga sila diba? Na makaahon. Paano nyo masasabing sila ang nagsimula? Tinulungan nga sila maipalibing pa yung kanilang ama sa libingan ng mga bayani, diba? Nagpaubaya si BP Sara for presidency, niligawan nila. Marami pong nagsasabi na talagang pumunta sila sa Davao City at sinuyo si BP Sara para maging vice president. At wag niyong sasabihin ng mga loyalista po ang nagpapanalo dyan kay PBBM, mga kabayan. Kasi nung tumakbo po siya ng vice president noong 2016, dapat manalo siya kung talagang siya po ang nagpapanalo sa mga Duterte. Pero bakit natalo pa siya ni Lenny? Ibig sabihin mga kabayan, hindi walang tiwala noon ang taong bayan sa inyo. Nagkaroon lang ng tiwala, at ito opinion ko lang mga kabayan, noong ipinalibing ni Pangulong Duterte yung ama nila sa libingan ng mga bayani, which is na nag-trigger na bakit nagtiwala nga yun lang, nagkamali po si Tatay Digong, mga kabayan. Nagkamali po dahil nagtiwala siya dito. Sa bagay mga kabayan, kung iintindi lang talaga natin, hindi naman para sa kanila yung ginawa ni Tatay Digong, kundi para sa tatay nila, diba? Na mailibing doon sa libingan ng mga bayani.
Hindi po para sa kanila yon. Nag-assume lang yung taong bayan na kasi tinulungan eh. Kaya bumalik yung pangalan, bumango yung pangalan. At pinagkatiwalaan. Ba? Yun eh. Kaya wag niyo sasabihin na si Duterte pong isimula. Hindi po. Duterte nga pong tumulong sa kanila eh. Trinahidor lang. Ba? Well, anyway mga karibin natin, ano naman po ang inyong opinion patungkol po dito? Comment na lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po rito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.